Masayang araw po, mga ka-PL. Parang nananadya yata itong si Chinese Ambassador Jing Quan na asarin itong si Tariela. Habang galit na galit kasi si Tariela sa Chinese Coast Guard dahil nga sa mga nangyayaring hagisan ng tubig dyan sa West Philippines Nako, parang tinatraidor yata si Tariela. Ha? Ni Coca, mga kababayan. Ha? Nagulantang ang mundo ng social media kani-kanina lamang po. Mga 3 oras na siguro ang nakalipas. Nang biglang ilabas po ng Chinese Embassy in Manila ang larawan ni Coca kasama si Chinese Ambassador Jing Quan na close ho sila. Nako, iiyak na naman ito si Tariela. Tariela, sir, naku po. Kung ako sa'yo, questionin mo yung amo mo. Madam, bakit naman ganyan? Ako galit na galit sa China. Oh. Pero ikaw, madam, close pala kayo ni Jing Quan. Iyakan na naman to. Nung isang araw nga tinutulan ni Marcos yung panawagan ng karamihan na persona non grata sa mga taga-Chinese Embassy official. Ngayon, naku, litrato na talaga ang nakita. O eto ang balita, mga kababayan. Mga asar lang tayo kay Pambansang Ilong. Tariela, yan, Pambansang Ilong. O eto, Chinese Embassy, ipinost ang pleasant talk ni Ambassador Jing Quan at First Lady Lisa Araneta Marcos. O paano na yan? Ang nagpost pa daw mismo, mga kababayan, ang Chinese Embassy. Maliwanag po ito. Para sa akin lang mga kababayan pang-aasar talaga ito kay Tariela. At sa lahat ng mga nanawagan na ipa-persona non grata sila sa ating bansa, sinadya ito para asarin yung mga galit na galit sa China pero mga gamit nila sa bahay, made in China. Naglabas ng Facebook post ang Chinese Embassy in Manila na nagpapakita sa Chinese Ambassador na si Jing Quan kasama ang unang ginang na si Lisa Araneta Marcos na may caption na pleasant talk with First Lady. O ano kayo ngayon? Meron pala silang mga magagandang usapan. Ha, Tariela? Para kang jowa ba na naiputan sa ulo? Yang bossing mo, ginagago ka na, Tariela, tinatraidor ka pa. Kagalitan mo, nako. Ito pa ang naturang post ay mabilis na umani ng pansin sa social media. Kahit ako, nagulat ako Lo, magkasama sila. Teka, paano na si Tariela? Agad na sa isip ko lalo't inilabas ito sa gitna ng umiinit na diskurso sa Senado at publiko kaugnay ng panawagan ng ilan na ideklarang persona non grata ang ilang opisyal ng Chinese Embassy. O di po ba? Pero tinutulan niya ni Marcos O isang panukalang malinaw na tinutulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Malacanang. Yan ang sinabi ni Auntie Claire. Ay hindi, ayaw ni BBM na persona non grata yung mga yan. Kulang na lang sabihin ni Auntie Claire. Kasi magkaibigan man yan sila. Ang may problema lang, si Tariela. Hindi lang masabi ni Auntie Claire. At ito na nga ang lumabas ngayon, litrato. Chika-chika pala sila Isahan ka, Tariela, bagamat maikli ang caption, binasa ng maraming netizen ang post bilang senyales ng patuloy na bukas
na linya ng komunikasyon sa pagitan ng Administrasyong Marcos at ng pamahalaan ng China. Boom! Sakit noon, mga kababayan. Sa kabila ng matitinding palitan ng pahayag ng mga nakaraang araw o sa mga nakaraang araw, para sa iba, ang larawan ay nagpapahiwatig ng soft diplomacy. Yan ang pinakamainam. Yan ang matagal na namin sinisigaw kung may problema ang bansang Pilipinas at ang China, bakit hindi nilang mag-usap? Kaya nga mayroong mga embahada eh. Di ba? Kung ano ang problema, ayusin. Lahat ng gusot, naaayos siya sa magandang usapan. Isang paalala na nananatili ang ugnayang diplomatiko sa kabila ng mga kontrobersiya. O si Tariela lang naman ang bobo eh. Palibasa kasi, hindi naman daw nakapagtapos yan. Yan na naman sabi-sabi, kwento-kwento man lang yan mga kababayan. Hindi natin alam kung gaano katotoo yan. Nangongopya lang daw eh. Sa kaklase, kaya daw sinipa yan. Na-expel mga kababayan. Kasi mahaba daw ang leeg eh. Nangongopya ba? Walang karagdagang detalye ang ibinahagi ng embahada hinggil sa paksa ng pag-uusap. Gayunman, ang timing ng post ay lalong nagbigay diin sa posisyon ng palasyo na diplomasya, hindi eskalasyon ang pangunahing landas sa pagharap sa mga isyong kinasangkutan ng China. Yan ang dapat. Diplomasya, pakikipag-usap, ayusin ang gusot, ang problema sa pakikipag-usap. Iba kasi itong si Tariela eh. Yaw-yaw ng yaw-yaw eh. Akala mo naman talaga may ibubuga sa China. Tariela, wala tayong kaya sa China, sir. Imbis na hagisan kayo na tubig dyan sa West Philippines Sea, magtapang-tapangan kayo, makipagkaibigan na lang kayo, mabubuti naman ang mga Chinese eh. O kita nyo nga mismo ang First Lady ang nakipag-usap kay Jing Quan. Hindi natin alam kung ano itong pinag-uusapan nila, kung ito ba'y tungkol sa mga girian dyan sa West Philippine Sea. Hindi natin alam. Baka mangungutang lang rin. Si Lisa. Hindi po ba? Importante dito, nakapag-usap sila ng maayos. Please talk with First Lady. Ito di umano mga kababayan patungkol sa diplomasya na matagal na nating isinisigaw. Yan naman pala eh. Sus, Diyos ko, kaya naman palang gawin. Bakit nyo pa pinatagal? Sana, kung ang napag-usapan itong dalawang ito, tungkol dyan sa girian sa West Philippines Sea, malay natin, baka hindi na maulit na magkaroon ng hagisan ng tubig, China versus Pilipinas na mga Coast Guard, di po ba mga kababayan? Sana lang. Pero kung mangungutang lang rin si Lisa, dadaan lang sa embahada ng China para ipaalam na sabihin mo naman sa amo mo na kay Xi Jinping na mangungutang lang rin. Wala, hindi matatapos ang gulo dyan sa sa West Philippine Sea. Pero okay ito mga kababayan, para sa akin, ayos to. Sana matutuldukan na ang girian dyan sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pag-uusap itong dalawang ito, na siguradong ikagagalit po ito ni Tariela, mga kababayan, at lahat ng mga kababayan nating tanga na nagnanais na ipersona non grata ang lahat ng opisyales
ng Chinese Embassy. O ano kayo ngayon? Pahiya na naman kayo. Iyakan na naman. Nung isang araw, nagsiiyakan kayo dahil tinutulan ni Marcos ang persona non grata. Eto, mas masakit to. Kung ako sa inyo, susulan nyo na lang yung presidente ninyo na merong colostomy bag na makipagkaibigan na lang sa China. Tutulungan pa tayo ng China sa problema natin dyan sa West Philippine Sea. At baka magregalo pa sa atin yan na napakaraming infrastruktura katulad ng ginawa nila sa Duterte administration. Mahina lang kasi kayo eh. Bobo lang kayo eh. Didikit lang kayo. Doon nga, malaking bansa. Pero anong ginagawa sa atin ng Amerika? Ginagawa tayong tuta. Ginagawa tayong katawa-tawa. Inaargabyado tayo. Di ba? Napaka taas ng tawag nito? Yung tawag doon, nakalimutan ko na. Ipinataw sa atin na taripa. Yan. Di ba? Samantalang sila sa atin 1%. Oh. Sa atin na mapapunta roon, 19%. Ano yan? Gaguhan? Lokohan? Di ba? Mga kababayan, didikit lang kayo doon pa sa mga puti na nako, sinakop tayo niya ng ilang taon. Ang China, sila ang pinakaunang banyaga na tumungtong sa lupain ng Pilipinas, pero kailanman hindi nangahas na kamkamin ang mga mga ginto, mga copper, mga pilak natin o i-invade tayo. Walang ganun eh. Nagipagkalakalan lang sila. Oh. Kung ako sa'yo, Marcos at Tariela, sa lahat ng mga tanga dyan, o di makipagkaibigan na lang kayo sa China, tutulungan pa tayo niyan. Hindi tulad nito na mga nangyayari ngayon, nagtigas-tigasan kayo, kunwari magagaling, matatapang kayo, o tinapatan kayo ng China, ano kayo ngayon? Di napahiya kayo. Bandang huli, luluhod din pala kayo sa pamamagitan ni Kokak na nakipagkwentuhan, usapan ng diplomasya sa China. Nakukuha naman yan eh. Sa maayos na pakikipag-usap, tanga lang talaga kayo. Di ba? O eto pa isa, mga kababayan. Etong tungkol naman po kay Antiklaring. Eto na, pinakahihintay po nating lahat, mga kababayan, na si Antiklaring, di ba sinampahan ng kaso ni Libiste, mga kababayan, ng 111 million pesos dahil doon sa mga pahayag niya laban kay Congressman Leandro Libiste. O eto ho, ngayon mga kababayan, wala na. Yari na si Anticler. Sasakit na ulo nitong ali na ito dahil lumabas na po ang summon para sa kanya. Inilabas na po, mga kababayan, ng Regional Trial Court Branch 11 sa Balayan ang summon para sa kanya. Buti nga sa'yo, Anticler. Ipinag-utos ng Regional Trial Court Branch 11 sa Balayan, Batangas na isyuhan ng summon si Palace Press Officer Attorney Claire Castro kaugnay ng civil libel case na isinampa laban sa kanya. Ang nagsampa po sa kanya, di ba, si Libiste, na meron ngang halaga na 111 million pesos. Kung sa bulsa lang manggagaling ni Klaring, mga kababayan, niyang 111 million pesos, mahihirapan siya. Sasakit po ang ulo niya, mga kababayan, pero kung hihingi siya ng tulong sa kanyang amo na si Bangag, kayang-kaya. Sisiw yan, mga kababayan. Barya lang yan. Yung insertion nga 100 billion pesos. Nakailang insertion na si Marcos. Barya lang to. Kaya pala, pumipilantod etong si Anticler kay Bangag nung isang araw. Harutan sila, di po ba?
nung habang ini-interview niya si Marcos tungkol sa kanyang sakit. O, di ba? Para lang silang bagong magjowa ba na naglalandian. Kaya pala, pumipilantot itong Ali na ito. Kasi, plano sigurong mangutang kay Marcos ng ganun kalaking halaga para po dito sa kasong ito, mga kababayan. Ano ho sa palagay ninyo? Buti nga sa'yo, Auntie Claire. Yan, nakakita ka rin ng katapat. Napakarami mong binanatan. Buti nga, hindi ka pinatulan ng mga Duterte at ng mga iba pang mga binanatan mo. Buti nga, tahimik lang sila hindi natiis ni Leandro Leviste. Ayun, kinasuhan itong Ali. May gaba talaga. Nakahanap din ng katapat si Auntie Claire. Ito pa isang balita, mga kababayan. Tungkol naman po ito dito sa pinaplano nito si Sandro Marcos na gayang-gaya ang ginagawa ng kanyang puhin na si Tambaluslos. Ito, pinaplansya sa Kamara de Representantes ang pag-amyenda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS Law upang madagdagan ang tulong para sa mga benepisyaryo. Ang ganda pakinggan ho, di ba? Ang sarap sa tenga, no? Lalong-lalo na kung ikaw miyembro ka ng PORPIS. Pero kung iisipin ho nating maigi, mga kababayan, gaano kaya kalaki ang halagang pinaplansya nila para madagdagan di umano ang mga benepisyaryo, ayuda para sa mga miyembro ng PORPIS. Magkano kaya ang halaga? Baka naman napakalaki ng halaga na hihingi nila, tapos ang ipamimigay dagdag sa ating mga kababayang miyembro sa PORPIS 500, 1,000 lang. Nasaan yung iba? O sana maging transparent sila kung sakasakali na meron ng budget na idadagdag para sa mga miyembro ng PORPIS. Ilabas nila sa publiko, sabihin nila sa publiko kung magkano ang halagang hihingin nilang pondo para sa mga miyembro ng PORPIS para transparent. Kasi kung sabi-sabi lang na okay na, meron na kaming dinagdag o meron na o nadagdagan na ang pondo na para sa miyembro ng mga PORPIS na hindi natin alam. Tapos magtatanong tayo sa miyembro ng mga PORPIS kung magkano nadagdag, 500 lang. O nasaan yung iba? May bubulsa na naman. Pero para po sa karamihan nating mga kababayan, ang ganitong klaseng estratehiya, mga kababayan, maliwanag po ito na korupsyon pa rin. Tama yata ang hinala ng ating mga kababayan na baka idaan lang nila sa ganitong mga dahilan o proyekto. Yan. Proyekto rin maituturing ito nadagdagan ang ayuda para sa miyembro ng PORPIS para hindi halata. Baka wala nang insertion si Sandro o tapos na bigyan ng advice ng kanyang tsuhin na buhaya, ito gawin mo para hindi ka halata. Kunwari, manghihingi kang karagdagang pondo para sa miyembro ng mga PORPIS. Pero, barya lang ibigay mo. Yung iba dyan sa'yo. Pwede naman ganun yun, di ba? At marami ng beses na nangyari yan sa ating bansa. Di ba, mga kababayan? Maraming beses na yan. Hindi na bago ito sa atin. Kaya, ang hinala ng ating mga kababayan dito, korupsyon lang to. Kayo po, ano sa palagay ninyo? Paki-comment po, mga kababayan. Ito pa, huli. Itong tungkol naman po sa mga banat nitong si Attorney Claire Castro, Attorney Claire Castro naman, Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan, kay Llamas. Di ba kay
Matagal na silang magkalaban at hindi lamang po kay Llamas bumabanat itong si Claire, si Claire ako ng Claire, piste naman oy. Si Mama Bing, ayan o, Guanzon. Hindi lang kay Llamas siya bumabanat, pati na rin kay Risa Hontiveros. Talagang, alam niyo yun, sinadya niya talagang sirain yung pagiging magkaibigan nila ni Risa Hontiveros. Kasi masyadong ambisyosa itong ali na ito eh. O ito, sabi ni Atty. Bing Guanzon, no? Huwag kalimutan na si Llamas ang tagadikta kay Risa Hontiveros ay nag-abuso sa kanyang government position as presidential assistant. He was caught carrying high-powered firearms and buying fake DVDs, but no case, walang filed against him. This man who has very bad teeth is dangerous when Risa Hontiveros becomes president. He will manipulate her and dictate on Risa H and use his power for self-interest and abuse. Sakit ng mga sinabi ni Atty. Bing Guanzon, mga kababayan. Maaari di umano nitong diktahan si Risa Hontiveros kung mananalo si Risa sa pagka-presidente. Kung lang naman. Malabo pa naman yan. Mas malabo pa po sa sabaw ng pusit. Kung lang naman. Pero ang pang-aasar dito ni Mama Bing, mga kababayan, etong tartarin di ulit. Tartar, boy tartar. Yan si Llamas. Pero para sa akin, kahit tumakbo pa si Risa Hontiveros at makuha niya lahat ng suporta ng mga dilaw, malabo to. Di hamak na mas marami pa rin talaga ang mga DDS na handang sumuporta kay BP Inday Sara sa darating na halalan sa 2028. Pero kung magtagumpay ang kanilang impeachment laban sa pangalawang Pangulo, lalo na ngayon na meron na naman silang isasampa na panibagong impeachment complaint laban kay BP Inday Sara, kung di ako nagkakamali, sa February 6, halimbawa lang kung magtagumpay yan. Huwag po kayong mangamba, mga DDS. Huwag po kayong matakot. Napakaraming mga Duterte na maaaring tumakbo sa pagka-presidente sa 2028 at ang pattern niyan, walang iba kundi si Tatay Digong. Kung paano inayos ni Tatay Digong ang bansa mula sa ginagawa niyang war on drugs, sa peace and order, at patayin lahat ng mga kurap na opisyal ng gobyerno, ganun pa rin ang gagawin yan. Walang magbabago. Yan ang naman ang pinaka pangunahing problema ng bansa natin. Pulburon, korupsyon, at saka etong peace and order na tila nawawala na ho yata ngayon. Kita niyo, napakagulo na. Kahit mga opisyales sa lokal, mga kapitan, pinagtatambangan, nangamatay. At ang pulburon, naku po, laganap na po sa Pilipinas. Yan lang naman Yan lang naman ang ang pangunahing problema sa ating bansa at ang korupsyon. Kaya wag ko kayo matatakot na ma-impeach ang Inday Sara. Ako wala, hindi talaga ako nangangamba. At alam ko na malabo talaga ma-impeach si Inday kasi wala namang tamang basihan yung mga paratang nila. Paulit-ulit na lang 125 confidential fund. Sinama na nila pati yung budget ng OB. Nung DepEd pa si Inday na ilang beses nang sinabi ng COA na cleared, klaro, maganda ang flow ng budget ng OBP taliwas sa mga paratang nila.
Si Inday Sara nga, hindi nga natatakot. Tayo pa. Kayang-kaya niyan, mga kababayan. Kaya, wag ho kayong mag-alala. Walang BP Inday Sara na mai-impeach. At kung talagang pagpipilitan nila, halimbawa lang naman po. Tulad po ng sinabi ni Attorney Harry Roque, mga isang buwan na yata ang nakalipas, kung natatandaan pa po ninyo, kinuha ko po yung maikling video na yun mula kay Attorney Harry Roque para ipakita ko sa inyo kasi baka mamaya hindi nyo po napanood. Minabuti kong kunin yun at ipakita sa inyo na di umano si BP Inday Sara ay pinagpaplanuhan na gurgurin. Halimbawa lang, naku po, Diyos ko po, wag naman sana. Magkakagulo talaga ang Pilipinas kapag nangyari kay Inday Sara yan. Sigurado yan, mga kababayan. Pero, alam nating maingat ngayon si BP Inday Sara, talaga iniingatan siya ng mga bantay niya, malabo hong mangyari yan na magurgur nila ang BP Inday Sara. Kahit na kuno, yan na di umano ang pinaplano nila kay Inday Sara. Malabong mangyari yan. Hindi mangyari kay Inday Sara yan. Matutuloy po sa 2028 na Inday Sara for President. Kaya, ngayon pa lang, advice ko po sa inyo, mga kababayan, ikampanya na po natin si Inday, hinay-hinay lang. Kwentuhan lang ba sa mga kaibigan natin, habang nagkakape-kape kayo, huwag niyong kakalimutan na BP Inday Sara sa 2028 gawin nating presidente. Di po ba? Ayos! Nandito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.